Naku po, nag-away-away na, kakapasok lang, breaking news just now, nagsisihan na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Sabi niya, Dear Claire Castro, as the spokesperson of this administration, ikaw ang may kasalanan Naku, nasisi na. for BBM's negative ratings because it means you cannot defend him well and you cannot explain his achievements or visions well. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw may kasalanan. Hindi si Sara, hindi DDS, hindi ibang tao, hindi rin si BBM. Ikaw. Ayun may yung sinasabi doon na si Auntie Claire ang sinisisi sa lahat ng mga nangyayari kay BBM kung bakit bumabagsak ang ratings. Sa isang banda, may punto rin naman. Kasi sa totoo lang talaga, wala naman tayong nadidinig masyado kay Auntie Claire na mga sinasabi niyang achievement ni BBM. Na imbis na mas ihayag niya yung tunay na nagagawa ng presidente, iba ang sinasabi niya. Ibig kong sabihin iba ang sinasabi niya, mas gusto niya pang nakikipagbangayan sa mga Duterte. At mas gusto niya pang nakikipagbangayan sa mga bumibira sa presidente. Yes! Oo, tungkulin mo yan na idepensa ang presidente. Pero mas maganda sana ang ginagawa mo, Auntie Claire. Sa kabila ng mga bashing sa presidente, sa kabila ng masasamang salita na sinasabi sa presidente, mas maganda kung sasabihin mo yung achievement na nagagawa ng presidente palagi. Diba? Mas maganda yung ipinamumukha mo sa taong bayan na meron talagang ginagawa ang presidente. Yun po yun. Kasi kung may babanat sa presidente, babanat ka rin. May babanat na naman, babanat ka rin. Para kang bata, diba? Na parang nakikipag-away ka, nakikipagtuksuhan ka, na hindi naman gawain ng isang spokesperson na makipagbangayan. Diba? Kasi ang gawain mo ay sabihin kung ano ang ginagawa ng presidente at kung ano ang plano ng presidente sa bansa natin. Kaso iba ang nadidinig ng taong bayan sa iyo. Yes, pinapakita mong matapang ka. Pinapakita mo talagang pinagtatanggol mo siya. Kasi alam naman ng mga tao yan na ipagtatanggol mo sa syempre. Diba, dyan ka nagtatrabaho, sa kanya ka nagtatrabaho, sa kanya ka nanunungkulan. Diba? Kumbaga, mas maganda is hindi pakikipagbangayan ang gawin mo. Diba? Lalong-lalo na, 3 taon na lang. Diba? 3 taon na lang is mapapalitan ng administrasyon. Bakit hindi mo sabihin sa taong bayan kung ano yung mga mahalagang ginagawa ng presidente ngayon? Bakit hindi mo ipakita sa taong bayan kung ano ang na-achieve ng presidente kung anong di ba? Kaysa makipagbangayan, ubusin ng oras sa pakikipagbirahan, di ba? Ubusin ng oras sa pamumuna sa mga Duterte. Kasi parang ang nangyayari, kapag hindi Duterte ang usapan, parang nalulungkot ka. Di ba? Pero pag Duterte ang usapan, napaka-powerful mo.
Ikaw. Ikaw ang may kasalanan because you turn people off with your hatefulness. Inapi-api mo si Sarah, Yung pa. kaya mataas siya at mababa ratings ni BBM. Alam mo kasi sa mga nagsasalita ng masama kay BP Sara, alam nyo sa totoo lang, nagmumukha na silang tanga. Sa totoo lang. Kasi kahit anong sabihin nila, kahit ano nang ang binibintang nila, inaakusa nila kay BP Sara. Ang bibigat na ng mga binibintang nila, pero hindi pa rin naniniwala yung taong bayan. Hindi pa rin tumatalab. Kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Di ba wala din namang nangyayari na uubos lang ang oras nyo sa kakapuna, kakaakusa kay BP Sara. Kakapuna, kakaakusa sa mga Duterte. Hindi pa rin naman nagbabago yung pagtingin ng tao sa kanya. Halos lahat ginawa nyo na para sirain, pabahuin ang pangalan ng mga Duterte, binato nyo ng katakot-takot na putik. Pero nililinis pa rin ng taong bayan yung dumi na ibinabato nyo sa kanila. Diba? Hindi pa ba kayo nadadala? Hindi pa ba kayo nasasawa? Mali lahat ng strategy mo. Nadamay lahat sa vibes mo. Ikaw si Clara Castro. Si Sarah ay si Mara. Sara Clara. Yan, inapi-api mo. Mara Clara. Ba, nanonood ako dati niya nung bata pa ako. Kaya ikaw ang may kasalanan. Lahat ng Nasisi ka negative patuloy. ratings dahil sa iyo. I hope you know that. Sana alam mo yan. Sana ma-realize yan ng boss mo. Okay. Ano sa tingin nyo? Kasalanan ba lahat ni Auntie Claire itong pagbulusok ng ratings ni PBBM? May kasalanan din siya. Tinaguri ang most unpopular president in our country's history. Midterm pa lang ito Negative 14 ang performance rating. Negative Kasi sa totoo lang talaga, no, nung mga panahon ni Pinoy, lagi sinasabi si Pinoy parang ganito, parang ganyan, hindi magaling. Kung tutuusin, mas mas mahilab-hilab pa si Pinoy eh. Di ba? Mas mahilab-hilab pa sa mga ganitong klaseng issue. Hindi katulad nito talaga is parang napakatindi yung kinakaharap ni PBBM. Di ba? Kaya nga may nagtanong ako noon, sino mas maganda, pamamalakad ni Pinoy o ni PBBM? May mas maraming nagsasabi, pili na lang kami sa pamamalakad ni Pinoy. Kay Pinoy daw, legal ang sigarilyo kahit saan ka manigarilyo. Pero masama naman yung kahit saan ka manigarilyo. Na meron nga ako natatanong ganun, sabi, kahit saan pwede ka manigarilyo. Diba? Masyadong maluwag si Pinoy nun. Pero hindi naman ganito katindi yung mga mga nangyayaring anomalya. Diba? Hindi naman natin sinasabing kasangkot si Presidente doon. Hindi ko sinasabi yun. No, hanggang ngayon, hindi ko pa rin binabanggit siyang ganyan. No, bahala na ang taong bayan kung ano ang magiging tingin sa kanya. Hanggat kasi maaari hindi ako humusga ng isang tao. Minsan kahit ang judge alam ko na sa sarili ko, kinikim-kim ko na lang. Sinasaloob ko na lang para hindi na ako makasakit ng ibang damdamin. Diba? Pero yung taong bayan, hindi bulag yan. May mga pakiramdam na yan at alam na nila kung ano ang nangyayari sa taong bayan. Ay, nangyayari sa ating bansa. Diba? Kung baga nasa sa kanila na yan. Alam ko, kahit hindi ako magsalita, alam na nila yan. Alam na alam na alam. Ang trust rating, net, mga kwanito grabe. Wala pang presidente na nakaabot ng ganyang kababa. Siya lang talaga.
So, bakit nagkakaganyan ang Pangulo? To me, kung ako niyang tatanungin, may kasalanan si Claire Castro, kailang ang may mas malaking kasalanan ng presidente. Mahirap talagang ibenta ang isang presidente kagaya ni PBBM. Itong ginagawa ni Claire Castro, yan ang overall strategy nila na, kasi nung una wala na may Claire Castro eh. Hanggang na-realize nila na may dapat sasagot sa mga birada kay PBBM, may magdepensa at may mag-atake sa kabila sa Duterte. So kung sino yung nakaisip ng ganitong i-hire si Claire Castro, mas may makasalanan yun. Kasi kung hindi nila hinire si Claire Castro, baka ngayon vlogger pa rin siya, binabanatan pa rin niya si PBBM. Kasi para sa akin, parang ang ano ko kaya nakuhang spokesperson to spokes. 'Di ba? Kasi alam naman natin yung mga vlogs ni Auntie Claire, talagang pinapakita niyang matapang siya, talagang palaban, 'di ba? Kasi yun ang pinakakailangan nila eh. Yung itatapat nila sa mga Duterte, kasi alam naman nila na talagang palaban yung mga nakaikot sa mga Duterte, talagang banat kung banat. So, syempre, kailangan nila talaga ng ipangsasangga sa mga Duterte. So, parang tingin ko kasi, parang kinuha to si Auntie Claire, isa din yun sa dahilan para talagang meron silang pang sugod, pang bakbakan. 'Di ba? Meron silang taga-ganon na salita na tagapalit ng salita na matindi. 'Di ba? Kaya nila kinuha yan, hindi para sa 'di ba? Yun lang ang tingin ko 'Di ba? Kaya lang, kung sino yung bright idea na mag-hire tayo, hire natin si Claire Castro, pumayag naman ang presidente. Ayun, nakatulong sa pagbulusok sa ratings. Agree ako dito sa sinasabi na ni Kipicho na maraming na turn off, hindi lang mga DDS kundi yung mga neutral, yung mga nag-iisip na they do not consider themselves Duterte or Marcos, kailang nagmamasid. Pagpakinggan mo talaga ang sagot ni Claire Castro, turn off ka, dyan siya may kasalanan. Kailang ang produkto, ang number one, hindi masyado yung salesman. Si Claire Castro parang salesman lang siya, saleswoman. Kailang produkto mismo, ang produkto si PBBM. Mahirap. Salita ng salitang Pangulo, taliwas naman ang nangyayari on the ground. Sabi niya, may makukulong bago mag-Christmas. Wala namang nakulong. Mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang sona. Ayun pa, isa sa totoo lang talaga, yung mga ganyang klaseng pangako, yan din yung nagpabagsak sa rating ni BBM talaga. Yung mga sinasabi niya na may makukulong, may mananagot, yun din ang isa eh. Kasi sa totoo lang talaga, yung mga ipinakita yung mga ipinakulong nyo, hindi talaga satisfied yung mga tao doon. Kasi sinasabi nga ng iba, hindi naman namin kilala yung mga yan eh. Ako naman, ang tingin ko naman doon, yung paulit-ulit kong sinasabi, parang mga nagpapataya ng weteng yung mga pinaghuhuli nyo. Diba? Kasi ang hinihintay talaga ng tao, yung talagang mga binabanggit talaga na kung di sino talaga doon ang dapat managot. Kasi malalaking tao. Sino ba yung malalaking tao? So sinasabi dito, bakit? Si Saldico ba hindi malaking tao? Hindi big fish? Si ganito ba? Sino ba yung binanggit ni Auntie Claire? Si Diskaya, hindi ba big fish? Sa totoo lang talaga, hindi pa mga big fish yan. Diba? Hindi talaga yan. Kumbaga, mga tauhan lang yan eh. Mga maliliit na isda lang yan. Dinadaanan lang ng pating yung mga yan.
So ang kailangan naming makita, yung mga pating talaga, na talagang umangasab. Yun talaga. Kaso wala naman tayong pating na nakikita eh. Kahit yung mga pating ay lantaran ng lumalangoy at ngasab ng mga tao, hindi pa rin, wala pa rin, malaya pa rin sila. Kasi kahit mahuli yan si Saldico, baliwala pa rin. 'Di ba? Bakit? Bakit baliwala pa rin kahit mahuli si Saldico? Eh si Saldico, pinagalaw lang din naman niya. Si Saldico, inuutusan lang din naman niya. Hindi naman gagawa yan ng ganyan, na sarili niya lang, takot lang yan. 'Di ba? So syempre, gagawa ng ganyan yan, ibig sabihin, merong taong malaki at sinasandalan yan sa likod niya, 'di ba? Ganun yan. Hindi kikilos basta-basta ng kanya lang yan. O ano ngayon ang nakakaya? Cabral Files. Nako, pati First Lady kasama doon sa budget insertion. O, kahit anong galing ng spokesperson mo kung gano'n nangyayari. Anak mo, tinaguri ang pork barrel king. Ay talagang matuturn off ang matuturn off ang taong bayan, kaya galit na ngayon ang taong bayan sa administrasyong ito. I don't know kung paano pa sila makakabawi. Although sinasabi ni Auntie Claire na hindi daw apektado ang Pangulo sa lagapak na ratings niya, trabaho lang daw siya, trabaho. Kailang I do not believe it so. Pakitang tao lang yun na parang okay lang, I'm still the president, I don't care, mababaw hindi ang rating ko. Sa totoo lang, kabado sila. The president, kung makita nyo, reporting palagi, kung ano-ano na lang nire-report, pati pag-utang sa calamity loan, pati LTO, kahit baka mamaya pati weather. Susunod siya na din yung magre-report kapag suspendido yung klase. Sama ng panahon, i-report na niya kasi gusto niyang ipakita sa taong bayan na he is doing something good for the Kasi talagang ganun eh. Gusto niya talagang ipakita. Tama si General Macanas. Gusto niya ipakita eh. Gusto niya makabawi eh. Kaso hindi yun yung paraan. Ibang paraan ang gustong makita ng mga tao. 'Di ba? Kung ganyan lang yung pinapakita niya, hindi masasatisfied yung mga tao dyan. Hindi yan yung hinahanap ng tao. Alam niya sa sarili niya kung ano talaga yung hinahanap ng tao. 'Di ba? Kasi kapag ginawa niya yung mga bagay na yon, baka sakaling bumalik kahit papaano yung tiwala. Hindi man 100%, baka sakaling bumalik. Kahit konti. 'Di ba? Kaso nga lang, ang tanong, kaya niya ba? Medyo mahirap kasi yan eh. Huwag na natin banggitin kasi tinalakay na rin naman natin dito yun eh. Kung ano yung mga dapat niyang gawin para makabawi siya sa taong bayan. para lang mapataas ang kanyang ratings. Kaya lang baliktad ang nangyari. Sa sobrang effort niya na pataasin ang rating niya. And by the way, kaya kinuha nila si Claire Castro para hopefully mapataas ang rating ng Pangulo. Kaya lang wala pa rin eh. Kasi ang kinuha nila palingkera eh. Pati to a point na pati si dating ES Gersamin nagalit na rin na huwag kang maging ganyan, keep your mouth shut, palingkera ka na. Nagalit si dating ES Gersamin kay Claire Castro dahil iba talaga ang style. But anyway, kung anong gusto ng Pangulo matutupad, kaya nandyan pa rin si Claire Castro. Magpasalamat tayo kay tayong mga DDS. Pasalamat tayo kay Claire Castro. Idalangin natin na huwag siyang tanggalin sa pwesto. Kailangan natin siya para maligaya ang lahat dahil nakakalungkot pag wala siya, hindi na natin naririnig ang kanyang... Ayun, natating natong ngayon ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natong ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.